Yo, what's up again mga kusot, mga karpintero at mga karpintera, and you're now watching here again now channel Karpintero Pinoy TV by GCS Woodworks. So ayun guys, for today's vlog, dyan naman tayo magtutungo sa may Sauyo, dyan sa may San Pedro 6 Subdivision sa Uyo, Quezon City. So meron tayong client na tumawag at sa atin ay gustong magpagawa ng kanilang mga cabinet. So ayun guys, ano pinihintay nyo guys? Samahan nyo na ako at puntahan na natin yan. Baka puntahan pa ng iba. Ano pinihintay nyo? Let's go! So ayun nga, agad nga tayo nagtungo dito sa San Pedro 6 Subdivision sa Uyo, Quezon City. So ayun nga guys, kung mapapansin mo, talagang masikip nga pala ang kanyang tahanan dahil sa sobrang dami niyang kagamitan na nakalagay dito. At maski dito sa kabilang kwarto, so ayun guys, kailangan natin siyang gawan ng magandang storage nang sa ganun is maiwasan at mabawasan yung sikip na nararamdaman dito sa kanilang tahanan. At eto namang lumang kitchen nila at kailangan natin pagandahin dahil kitang-kita nyo naman ng lumang-luma na rin. At dito sa sala, gusto niya may TV rack din siya. At ayun nga guys, simulan natin ang disenyo, baka simulan pa ng iba. So ayun guys, no, as you can see, talagang masikip yung galawan nila doon. So ito guys, yung ating ginawa sa kanyang bedroom. So ito, may existing tayo dyan pero tinanggal natin. Ang masakip ka nun is magkatalikuran pero ginawa natin ang paraan yan. So makita nyo mamaya. And dito, ayan, as you can see, dito ko nilagay yung kanyang table. Then nagpalagay siya ng outlet dyan. Then may open dito. Then ito malaking storage cabinet ulit. So kailangan niya talaga ng storage yung ganung karaming gamit. So proceed tayo dito sa bedroom 2. So ito ginawa natin mas malaki. So ang existing niya dito lang, no? So pero ginawa natin L-type. Then naglagay ako dito ng 10 cm para sa kanyang blinds para hindi naman siya makasagabal. So ito guys, no, naging L-type na siya. So sigurado tayo sa ganitong klase ng storage cabinet is malalagay niya na lahat. Then yung punta naman tayo sa kanyang kitchen, no? So as you can see, yung kitchen niya, no, masyado na rin luma. So hindi tayo makakapaglagay ng overhead dito kasi hindi naman, parang hindi nila yung wall. So magkakaroon, pag nagkaroon ng leakage, so magkakaproblema. Pero ang ginamit natin dito is PVC board. Even dito sa kitchen niya and sa closet. And dito naman sa kabilang side, dito tayo bumawit. Naglagay tayo ng overhead cabinet. So dito inayos din natin yung ilalim niya. So para makamura siya, tiles naman yung ginamit natin dyan. So ayun guys, meron pa tayong pinahabol sa kanyang, may pinahabol pa siyang TV rack. So yung TV rack na yun, dun lang naman sa kanyang living area. So ayun guys, no, hanapin ko lang. So ito yung kanyang TV rack, no. So ayun guys, umpisa natin. Baka umpisan pa ng iba at para makita natin kung ano ang kalalabasan. Ano pa hinihintay nyo guys, let's go. At ito na nga, nagsimula ng bakbakan at agad natin i-deliver to. Kasabay niya, nandun naman na yung ibang karpinterong Pinoy natin sa site para mag-demolish ng mga existing cabinet niya. So ayun guys, na-found out natin dito na masyado nang luma yung kanyang kitchen. At ito nga ang masakit dito guys, no. Parang yung wall dito is boundary wall ng kabilang bahay at nung kanila. So ayun nga guys, no, medyo mahirap. Pero ang gagamitin natin kasi dito is PVC board, kaya wala na tayo dapat ay pangamba, mabasa man niya ng ulan o ano man, hindi yan mabubulok. So ayun guys, no, kaya ginawa natin dito is PVC board. So dito naman tayo sa kanilang mga kwarto, ganun din, natagpuan din natin na may mga anay na. At syempre nakita ko rin yun. So ayun, I suggest na sa may-ari, ang gamitin talaga natin is PVC board. So bukod sa aluminum cabinet, meron tayong PVC na talagang waterproof and also hindi kakayanin ng mga insekto ng anay kasi gawa siya sa plastic. So ayun guys, yung bago natin PVC board. So sa mga nais magpaka-message lang kayo, no, even closet, kitchen, TV rack, so pwede natin gamitin yan. Even laminated finish or paint finish, kaya natin gawin yan. So ayun guys, nasukan siya dyan pa yung mga bakas ng anay. Pero ayun guys, pinalitan natin yan and syempre pipinturahan natin. At ayun nga guys, no, na-surprise na tayo dito dahil hindi natin inasahan na grabe pala yung kalagayan ng mga cabinet niya. So kaya pala hindi niya nilalagay yung mga gamit doon. So hindi na pala secure. So ayun nga guys, yung mga may anay na part, inanuhan natin ng silignum. Then yung mga lupa na part dun sa kitchen, nilagyan naman natin ng semento. So additional works yun, no worries naman pag ano, pwede naman natin add-on. So bumalik kami kinabukasan para silipin kung ano na yung kalagayan ng ating proyekto. Dito yan sa San Pedro 6, dito yan sa Sauyo, Quezon City. So ayun guys, no, as you can see, napakaraming gamit, napakaraming kalat. Pero syempre hindi uurong ang mga karpinterong Pinoy natin at kailangan natin tapusin at wakasan yung proyekto na to ng maayos at maging masaya ang ating client. At syempre mapagkasya natin yung sandamakmak niyang gamit na nakakalat. At yun nga guys, ayun lang naman ang magpapalinaw at magpapaganda ng isipan ng bawat tao kapag malinis ang tahanan. So makakagawa tayo ng maganda at makakapag-isip tayo ng maayos. Syempre kailangan ng mga karpinterong Pinoy na kagaya natin ng sa ganun is matugunan naman yung mga pangangailangan nila at maisa katuparan ng kanilang kahilingan. So ayun guys, kung excited na kayo
At kung nananabik na kayong makita kung ano ang kalalabasan ng proyektong ito, syempre sabay-sabay natin panoorin yan. Ano pa hinihintay nyo guys? Let's go! Na rin po yung outlet. So yun guys, nakita nyo naman kung paano natin talagang ginawa yung best natin kahit na ganun yung kalagayan ng kanyang tahanan is hindi tayo sumuko at hindi tayo nawalan ng pag-asa at binigay natin ang pinaka-best natin para nang sa ganun is isaayos naman natin. So lumang-luma na kasi yung bahay nila, so hindi naman gusto yun ng client natin pero ginawa natin yung part natin at yung best natin, kaya ayun is isaayos na natin ang kanyang tahanan at ang kanyang mga storage. So kung nakita nyo, napakagulo talaga at napakahirap gumalaw pag ganun yung sistema sa loob ng tahanan at maraming kalat is talagang masakit yun sa ulo, kaya ginawa natin ng paraan lahat para makamove sila ng maganda at para makapamuhay sila ng maayos. So ayun guys, no, sa mga nais magpapama, maaari kayo mag-message syempre sa aming FB page, dito lang yan sa GCS Woodworks, or else pwede rin naman yan sa aming baka page, dito lang yan sa GCS Woodworks and Fit Out Carpintero Pinoy TV baka page, or else pwede naman kayo magtungo syempre at dumirekta dito sa aming gawaan. Wasteable naman yan, dito lang yan sa GCS Woodworks and Fit Out at makakarating kayo dito mismo sa aming gawaan at sa ganun is makita at masaksihan nyo ng personal lang aming mga ginagawang produkto. So ayun guys, no, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa Gawang Pinoy, Tak Pinoy, ang Carpintero Pinoy TV, page GCS Woodworks. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, no, please like, share, and subscribe, and please click notification bell below para update kayo sa mga bagong videos na ilalabas namin. At ayun guys, hanggang sa muli, hanggang dito na lang ang vlog natin for today. Shout out sa lahat ng OFW at sa lahat ng mga kawa sa buong mundo. Mabuhay kayo, salute, break it down.